Tayo po muna ay yumukot manalangin para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil pinagkatipon nyo kami dito. Alam ko po, Panginoon, na ang lahat ng naririto, dinesisyon namin pumunta po dito. Pero kung wala pong yung biyaya at grasya, kung hindi dahil sa iyo, wala po kami dito, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na makapag-fellowship kami bilang mga magkakapatid sa inyo. We want to thank you for the freedom that we have na magpuri, sumamba, maglingkod ngayon pong umaga. At ngayon nga po, nagpapasalamat kami ng lubusan dahil may pagkakataon kami muli na mapag-aralan ng iyong mga salita. Napakahalaga po nito para sa amin, Panginoon. Inaalala namin ang nakasulat sa iyong salita na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ninyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, kami po ay tunay na katagpuin ninyo ngayon pong umaga. Marinig namin ang iyong tinig, maunawaan namin ang iyong kalooban, maisagawa namin ito sa aming pong mga buhay. Ikaw ang aming pupurihin na patuloy sa aming pag-aaral na ito. Alam po namin, Panginoon, magpaparanas ka sa bawat isa. And you will mold us upang sa gayon ang bawat isa po sa amin ay makarating doon po sa plano po ninyo at mapangyari ito sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa mga naririto po last week, konting review lang po. No? We have talked about this verse, Isaiah chapter 40, verse 31. Sa mga naririto po, sigurado po ako, naalala pa ninyo yan. Pinag-usapan po natin kung paano inihalin tulad tayo po ng salita ng Panginoon sa agila. And we have talked about bakit agila. Pinag-usapan po natin that eagles, compare sa ibang ibon, kakaiba talaga ang agila. They live differently, they fight differently. If you want po, nandun po yung ano po natin, yung recorded live video natin last week doon sa ating Facebook page. So pakitignan na lang po if you want to go back doon po sa message pong yun. Pinag-aralan po natin katulad ng mga agila na hindi sila lumalaban sa baba, inaangat nila yung laban. No po? We have talked about that. Ganun ang panawagan sa atin. We don't fight our battles katulad ng paglaban ng iba. Kakaiba tayo lumaban. Inaangat natin at itinataas natin sa harapan ng Panginoon ang ating mga laban. Kasi po, alam natin, we are destined to do that. And ngayon pong umagang ito, this week po, I'm praying for the message of the Lord for us this morning. Sa buong week na ito, may inimpress po ang Panginoon sa aking puso para sa umagang ito. I-connect ko lang po doon sa last week. I-conclude natin yon. Yes, we are called to soar like eagles. We have talked about that last week. Pero this week po, while I'm preparing for this message, the Lord impressed in my heart na hindi lamang po agil ang ginamit ng Panginoon para ihalin tulad tayo. Maraming mga bagay ang ginagamit ng Panginoon for us to understand His purpose for us and His will for us. Isa na po yan yung agila. Pinag-usapan na natin yan last week. Yes, we are called to soar like eagles, but we are also called to be humble and follow like a sheep. Tama po, tinawag tayo at inihalin tulad tayo na maging parang tulad ng agila. Pero alam ko po, if you know your Bibles and you are reading your Bibles, if you are a Christian na mga ilang taon na, narinig na po sigurado ninyo ang mga maraming talata na nagsasabing tayo'y parang mga tupa. And the Bible use sheep ng paulit-ulit para po ihambing tayo ng mga anak ng Diyos. At ginagamit din po niya yung term na shepherd para naman tukuyin ang sarili niya, ang Diyos. No po. God is our shepherd, we are His sheep. One of the famous verse na maaalala po natin talking about us being the sheep or a sheep, like a sheep, and God as our shepherd is Psalms 23. I think that's the most famous verse
na maaalala siguro po natin talking about this. So yes po, we are called to soar like eagles, but don't forget, we must not forget that we are also called to be humble and follow God like sheep. Hindi lang po tayo tinawag para lumipad tulad ng agila, tinawag din tayong sumunod katulad ng tupa. Naisip ko po tuloy, bakit tupa? Yung agila hindi masyadong mahirap unawain kasi epitome po yan great example yan ng strength eh. Kung ikukumpara mo kasi ang agila sa iba pong mga ibon, talagang pipiliin ko kung pipili ako ng ibon para ihambing ako sa sarili. Gusto ko talaga yung agila kasi po talagang great example of strength, of skills, etc. po, no? Angat sa iba eh. Pero pagka iniisip ko po yung hinalintulad din tayo sa tupa, ano bang special sa tupa? At anong meron sa tupa? Medyo mahirap siyang unawain kung gagamitin po ng common sense. Number one, hindi naman po siya ang pinakamalakas. Hindi rin sila ang pinakamatalino. Actually po, wala silang record na hawak na pinaka. Hindi sila katulad ng elepante na ganung kalaki at kalakas, katulad ng leon, katulad ng iba pang mga hayop na may mga good traits na po. Please don't get me wrong. May good traits naman ng sheep, pero comparing it to other animals, parang napakahirap na isipin. Bakit naman sheep, Lord? Bakit di na leon na lang sana? Parang mas gusto natin yon kasi po, alam natin, mas malakas ang leon. Pero alam po ninyo mga kapatid, I prayed this morning, ngayon pong umaga, na mapalitan ng ating isipan patungkol dyan. Ang Diyos po marunong kaysa sa atin. May dahilan sa lahat ng bagay. Pero sasabihin ko na rin po na hindi tayo nihalin tulad ng Diyos sa tupa para maliitin tayo. At para lumit ang tingin natin sa ating sarili o para i-ridicule tayo. Pero ang panalangin ko po, maunawaan natin yung pong reason ng Panginoon bakit po tupa. Unang-una po, maraming mga characteristics ng tupa na makaka-relate tayo. Talagang parang tayo. Alam po ba ninyo na ang mga tupa, hindi sila self-sufficient. Hindi sila kagaya ng ibang hayop na iwanan mo tapos mabubuhay. Katulad po ng aso o iba pa, they can survive. Pero ang tupa po, they are really designed to have a shepherd. Nakadesenyo po sila na talagang kailangan nila ng pastol. Wala ka pong makikitang sheep na naglalakad at nagpapahangin mag-isa sa labas. Delikado yun kapag kaganon kasi po lagi sila ang target ng mga wolves at ng mga ibang mas malalakas na hayop. Ang kalakasan nila ay wala sa kanilang sarili, nasa lakas ng pastol nila. Ibig pong sabihin, bakit tupa? Ang unang pwede nating sabihin katugunan dyan sa tanong na yan is because spiritually also, parang katulad ng mga tupa, we are not self-sufficient. Without God, we are nothing. Kailangan po nating tanggapin yan at malaman yan. Napakarami pong mga tao ngayon sa panahon natin, inaangat nila yung salitang independency. Independent ka dapat, parang ganoon po, no? Pero alam po ninyo, hindi tayo makatatayong mag-isa. Ang tao hindi nakadesenyong mabuhay nang siya lang mag-isa. Nakadesenyo po tayo na kailangan talaga natin ang Diyos. I think po you are aware naman sa mga talatang yan. There are many verses na nagsasabing kung wala ang Diyos, wala tayo. Ang Diyos ang puno, tayo'y mga sanga, hiwalay daw sa Kanya, mamamatay daw tayo. Malalanta tayo. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Na po. We are not self-sufficient. We are dependent on a shepherd. Kaya nga po, talagang makaka-relate tayo sa pagiging tupa. Pero alam po ba ninyo na God compares us to sheep sa kanyang salita
ng over 100 times. Not just once. Pero higit sa 100 pagkakataon. Sa Biblia, ginamit niya ang salitang sheep para po ihalin tulad tayo. Sabi ko nga po sa inyo, there are a lot of verses, including Psalms 23. Pero this morning po, inilagay sa puso ko ng Panginoon ang isang talata, and we will just focus on one verse. It is written in the book of John, chapter 10, verse 27. At doon po tayo magfo-focus ngayon. Yan po ang iikutan lang natin ngayon pong umaga. Isang talata, John 10:27. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "My sheep recognize my voice." By the way po, ang nagsasalita dyan ay ang Panginoong Jesus natin. Ang mga tupa daw po ng ating Panginoon, ang characteristic nila, they recognize His voice. Yan ang sabi dun sa first part. Ngayon pa lang, gusto ko na po kayong tanungin, do we recognize God's voice? Kasi po, sasagutin natin ng mamaya. Tapos po, pangalawa, sabi niya, I know them. Kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa. Tapos yung last part po, they follow me. Kung tayo'y kabilang sa kawan ng Diyos, and we claim that we are, or we belong sa kanyang, sa kanya pong, ano po ba yun? Kawan, tupa. Kung kiniklaim natin that we are His sheep, isang karakteristik dapat na makita sa atin, we are a good follower. We follow Him. Yan po yung nakasulat dyan po sa John chapter 10, verse 27. Ang talata pong ito, mga kapatid, ay hahatiin natin sa 3 bahagi. At malinaw naman po, nakahati na yan by comma, no po. Pero hahatiin natin sa 3 bahagi at ang mga ito po ay magiging pangunahing punto ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Kasi ang talata pong ito, isang talata lang yan, pero yan po ay malinaw na parang inihahalin tulad talaga tayo sa tupa at ang Diyos bilang ating pastol. Tayo daw ng mga tupa ng Diyos ay kailangan kilala ang tinig ng ating pastol. At kilala tayo ng Panginoon. Dapat wag nating makalimutan yan, that He knows us. And kung tayo mga tupa ng Diyos, we must learn how to follow our shepherd. So hatiin po natin sa 3 bahagi yan at pag-usapan lang natin ng isa-isa ang bawat bahagi. Start po tayo sa una. Yung first part ng verse na yan, ang sabi ng Bible, "My sheep recognize my voice." Sabi ng Panginoong Jesus, ang aking mga tupa, kilala nila ang aking tinig. Pero bago ko po idiin yung we should recognize God's voice, bago ko idiin yan, nais ko pong pansinin ninyo, nagsimula ang talatang yan sa salitang my sheep. My sheep. Ang nagsasalita dyan ng Panginoong Jesus, ang aking mga tupa. I want you to notice that Jesus is not talking about any other kind of sheep. He's talking about His sheep. Yung word na may po, it speaks of ownership. Naku po ninyo. Hindi po niya pinag-uusapan yung lahat ng klase ng tupa. Yung tupa ng iba o tupa ng ibang pastol. He's talking about His own sheep. Nung sabihin po ng Panginoong Jesus na my sheep, it means He's speaking of ownership. He's talking about the identity of the sheep. Gusto ko pong idiin lang yan that we don't belong to the world, mga kapatid. Walang ibang may-ari sa atin, pagmamay-ari daw tayo ng Diyos. Sa lahat po ng mga nagsasabi at naniniwalang anak tayo ng Diyos, sa Kanya tayo. Gusto ko pong idiin lang yan. No po. You don't belong to the world. You don't even belong to yourself. Kasi po, naririnig ko yung iba, wala kayong pakialam sa akin, buhay ko to, na para bagang silang may-ari ng kanilang sariling buhay. Mga kapatid, malinaw, na kung tayo po'y kabilang sa kawan ng Diyos, tayo'y sa Kanya. We belong to the shepherd. Malinaw po ba yan? Sino pong may-ari sa atin? Ang Diyos.
At yung katotohanan pong yan, kung magsisink in lang sa atin at maunawaan natin, maaaring magbago ang pananaw natin sa lahat ng bagay. Unang-una, hindi ko kailangan ipagtanggol ang aking sarili kasi kung pagmamay-ari ako ng Diyos at may gumalaw sa akin, they will face consequences hindi sa akin, kundi sa may-ari sa akin. At dahil alam kong pagmamay-ari ako ng Diyos, alam kong secure ako sa Kanyang mga kamay, walang makakaagaw sa akin sa Kanyang kamay kasi sa Kanya ako. At ang lahat ng sa Diyos, ipinagtatanggol niya. Kung tayo po ay ugali nating ipagtanggol ang mga bagay na sa atin. Tayo mga tao po, halimbawa po, gabon me, kukuanande. Di ba po, gawa kang paralan to protect it. If you consider it as yours and your property at mahalaga yon, kapag kinukuha yan ng iba, sinisira yan ng iba, sinasaktan yan ng iba, ipagtatanggol natin, di po ba? Kung tayo mga tao ay marunong pumurotekta sa kung anong sa atin at iniisip natin sa atin, ang Diyos pa kaya? Sinasabi niya, tayo'y sa Kanya. At yun po ay, para sa akin, encouragement yon. That I do not need to worry about anything because ako po ay sa Diyos. Tayo po ay sa Kanya. Yun po. It talks about ownership. Yun lang po gusto kong i-emphasize dun sa first part na po. Remember, we belong to our shepherd. Tapos po, iniisip ko rin yung katulad po ng kaninang sinasabi ko, bakit sheep? Sa buong paghahanda ko sa salita ng Panginoon, pag-aaral ngayong umaga, ang tanong na bakit tupa, hindi po nawala sa isip ko. And while I'm preparing for this message, unti-unti pong sinasagot at tinutugon ng Panginoon. And I pray that God will give us the wisdom and the understanding also so that we will understand kung ano pong nais po niya sa atin ngayon pong umaga. Alam po ninyo, yes, sheep is weak. Kaya siguro ayaw natin na maging parang tupa. Kaya hindi natin naiintindihan na bakit tupa. Kasi alam natin kung gaano kahina ang tupa. Pero alam po ba ninyo mga kapatid, yes, sheep is weak. But Jesus calls us sheep not because we are weak, but because we are His. Ayan po. Sheep is weak. Let's just face that reality. But Jesus calls us sheep, hindi po dahil sa kahinaan natin o dahil mahina tayo. Pero tinatawag niya tayong tupa dahil po sa Kanya tayo. Not because we are weak, but because we are His. Ako po, ilang beses ko na rin nabanggit yan, even sa mga young people. Kung ako papipiliin, maging leon o tupa, pipiliin ko ng maging tupa ng pastol ay ang Diyos kaysa sa maging leon na wala ang Diyos. Just try to analyze that. I will choose to be a sheep basta ang pastol ko ay ang Diyos. Kaysa sa maging leon na wala ang Diyos. Kaysa sa maging malakas pero magre-rely lang ako sa aking sariling kalakasan, matatalo tayo pagka ganun. Kung wala po ang Diyos, kahit kaano ka pa katatag, kalakas, ka-gifted, at kung ano pa, wala tayong magagawa. Liban na kasama natin ang Panginoon. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Yun po. This is not about our weakness. Yun lang po ang gusto kong i-point out dito. It's about our identity. You belong to the shepherd. Yun lang naman po ang pinupunto natin. Being called a sheep is not an insult. Yan po yung sinasabi ko kanina. Hindi po para insultihin tayo. Ang pagtawag sa atin ng Biblia, ng Diyos na tupa, ay hindi po insulto. It's a reminder that we are His. Ito po yung pagpapaalala ng Panginoon sa atin na tayo ay sa Kanya. At liban sa Kanya, wala tayong magagawa. Yun ay paalala sa atin. Inahalintulad niya po tayo sa mga tupa, hindi lang dahil sa tayo'y mahina, kundi dahil tayo'y sa Kanya. Ayan. Tapos po, balik ko lang po doon sa ating mismong verse. Pagkatapos ng my sheep, bigla po niya sinabi,
My sheep recognize my voice. Yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon sa talatang yan. Binasa ko rin po yan sa ibang version. Like sa NIV, ginamit po ata ay hears my voice. Yun ginamit. Pero dito po, recognize sa ibang version ng Bible. Pero gusto ko lang po makuha natin yung mismong thought about it. Na kung tayo'y kasama sa mga tupa at kawan ng Panginoon, ang dapat po daw, ang mga tupa ng Diyos ay nare-recognize natin ang tinig ng Diyos. Now, recognition ng voice ng Panginoon, napakahalaga po niyan mga kapatid. Kasi po sa mundo po natin, napakaingay ng mundo. Pansin po ninyo, there are a lot of voices that you will hear. Sa mundo pong ito, napakaraming boses. Ang tawag ko po dito sa mundo natin, noisy, very noisy ang world. Full of opinions of people, notifications, distractions. Kaya po, one of the most important spiritual skill na dapat meron tayo is yung skill ng recognition, or we recognize the voice of our shepherd. Hearing the right voice. That's a very important spiritual skill. Not every voice, hindi lahat ng boses sa buhay natin deserves attention. Hindi lahat ng maririnig mo ay dapat pakinggan. Kailangan tayong maging matalino sa pinakikinggang boses natin. Hindi po lahat ng mga taong nagsalita sa iyo ay pinaniniwalaan natin. Pakiusap ko po, wag tayong masyadong mapaniwalain. Naloloko pagka ganoon. Kapag ang tao masyadong paniwalain, gana paniwalan mo. Because we know na may truth at may lies. Kung lahat ng bagay na naririnig mo at hindi mo yan i-analyze at hindi tayo magkakaroon ng karunungan mula sa Panginoon, mahihirapan po talaga tayo, mapapahamak tayo. So, sa mundo na napakaraming boses na maririnig mo, napakaraming ingay, yung pong recognizing the voice of God is very, very important. Not every voice in your life deserves attention. Not every sound is meant to shape yung atin pong spiritual life. Hindi po nakadesenyo to affect us. Because you will hear many voices like voice of your past, voice of your guilt, insecurities, voice of people, yung mga critics mo, bashers mo, may mga boses din na tinig yan. Yung sinabi nilang di mo kaya, tapos mapanilwaan ka naman, wapin niya ako, hatapin talaga yun. Wala ka ng pag-asa. Ada po, sinabi na kaya ka, peniwalan mo naman. Kaya you choose kung ano pong pinakikinggan at paniniwalaan natin. Hindi lahat ng boses at tinig nang gagaling sa Diyos. Kaya kailangan maging matalino tayo. Sometimes, maririnig mo a voice of your critic, voice ng pride, yung own self mo. And sometimes even the voice of the enemy itself, whispering lies. Yung mga kasinungalingan. Yung mga yan po, maraming yan sa paligid. Pero kailangan tayong matutong makinig sa atin pong shepherd, sa ating pastol. In John chapter 10 verse 27, ito po pinag-aaralan natin, Jesus speaks clearly and tenderly po. Sabi niya, my sheep recognize my voice. Mga kapatid, this is not about religion. It's about relationship. Kapag ka po malapit ka sa isang tao, you will recognize definitely boses pa lang. Kaya nga alam po natin, kapag ka malapit na malapit ka sa tao, tapos bigla siyang nawala, ang unang isa sa pinakahahanapin mo, boses niya. And sometimes, Padse po, naranasan na po ba ninyo, you are in one place, tapos may narinig kang boses, bigla kami palingon kasi akala mo kakilala me, kaboses ng kaya. Because sa atin po, naturally, we know how to recognize voices. Pero hindi mo mapagkakamalian ang boses ng malapit na malapit sa'yo. So if we have relationship with the Lord, kailangan po talagang we should recognize His voice.
I think, nilalamig po kayo? Okay naman? Ayan po. Medyo daw po. Okay po. Kapag balisangan po, masakit mag-focus. Pag sobrang dimlim, masakit din naman mag-focus. Kaya po, um, ayoko naman pong ma-miss natin ito just because we are not comfortable, no po. Kaya tinatanong ko lang po. Saka just to give you time to breathe. Okay po. So, it's not about religion, ulitin ko lang po yun. It's about relationship. Knowing God's voice is about relationship. Relationship sa Kanya. It's about recognition. It's about recognizing Him. It's about knowing Him and knowing His voice. It's about knowing God and knowing His voice. Kilala ba natin ang Panginoon? Kilala mo ba ang Diyos? Kung kilala mo siya, dapat alam mo yung tinig niya. We should recognize Him if we know Him. Kaya it's about knowing Him and knowing His voice. Kaya alam po ninyo, naunawaan ko tuloy si Apostol Pablo, nang sulat po niya, yung isang part sa sulat niya para sa mga taga-Filipos, Philippians chapter 3 verse 8. May sinabi po siya doon eh. Ang sabi po niya, what is more, ang sabi niya, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Sa Tagalog po, sinasabi ni Apostol Pablo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga ang pagkakilala kay Kristo. Yan ang sabi niya. Ang lahat ng bagay na meron ako, itinuturing kong walang halaga, kapalit ng mas makilala ko ang aking Panginoon. Ang sinasabi niya, nothing can compare doon sa gift of knowing the Lord. Naku po ninyo. Yun ang galing po kay Apostol Pablo. Ang sabi niya, kaya niyang ipagpalit ang lahat ng bagay para makilala lang niyang mas lalo pa ang Diyos. So being God's sheep and recognizing His voice is about knowing God and knowing His voice. Opo. Maybe you are asking po siguro, habang pinag-uusapan natin ito, how do we recognize God's voice? Yan po yung magandang question. Maybe kanina pa po kayo nag-a-ask, kailangan bang marinig ko siya audibly? Now, alam po ninyo, medyo mahirap itong ipaliwanag, but I pray na bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. I'm not saying na kailangan mo siyang marinig. Though I still believe that God speaks, and He can speak audibly katulad po ng mga nababasa natin sa Biblia. Pero maraming kapamaraanan ang ginagamit ng Panginoon para mangusap siya sa atin. Ang tanong po ay hindi yung nagsasalita ba ang Diyos. Ang magandang tanong is, do we recognize His voice? Kasi kadalasan, He's speaking, pero hindi lang talaga natin siya nare-recognize. O many people are not even listening. Nasa listening po yung problem, hindi dahil hindi nangungusap ang Panginoon. In fact, the Lord wants to communicate to us every day. At paano natin marirecognize ang boss ng Panginoon? Para natin maririnig ang boses po at tinig ng Panginoon. Mga kapatid, I'm not talking about our physical ears. I'm talking about our spiritual discernment. Because spiritual things are spiritually discerned. You know and you will know. If you have a relationship with the Lord, you will know when God is speaking to you. Pero gusto ko pong bigyan kayo ng konkretong halimbawa kung paanong nangungusap ang Panginoon. Nangungusap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. By His Word, God speaks through His Word. Kaya nga po kapag nakikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Panginoon, He is talking. If we are attentive, if we focus and listen very carefully, sigurado po ako you will hear the voice of the Lord. You know that God is speaking to you. Naranasan na po ba ninyo na you are listening and then parang sayo yung message, na parang God is talking to you? Hindi lang naman po sa preaching. Kaya nga po we promote and we say, we read our Bibles daily. Kasi kapag ka po nagbabasa tayo ng Biblia, talaga pong mangungusap ang Panginoon sa atin. Sa salita ng Panginoon, nangungusap ang Diyos sa atin. Sa mga nagbabasa po ng Biblia, sigurado po ako,
common sa atin, sa ating experience na may pinagdadaanan ka, bubuksan mo ang Biblia mo, saktong-sakto yung nabasa mo sa sitwasyon mo. At walang pagsalat, hindi ka magdududang galing yun sa Diyos. So He's talking to us. Hindi nga siguro audibly, pero deep in your heart, you know na galing yun sa Panginoon. Kasi po, if we are His children, His sheep, ang isa po sa binibigay niyang grace sa atin is to know His voice. Siya rin naman ang nagbibigay sa atin ng kakayahan nun. But sometimes, sadly, dangalawa po bahalo din na boses sa Lord, oning, pipilitan dang i-ignore ito. Sometimes naman po, even in simple things, God can speak. Naalala po ninyo, sa mga preachings ko, sometimes po, I just use a simple object, right? Do you remember na yung pong dati po, I have preached about umbrella, yung experience ko na about sa umbrella, do you remember that? Yun, umbrella lang po, pero alam ko pong Diyos ang nagsabi sa akin noon at nangusap ang Panginoon sa akin. Sometimes po, nagbabrowse lang ako sa Facebook and then something will parang enter that I know it's from the Lord. Sometimes may kakwentuhan lang ako and may masasabi siya, alam kong galing sa Panginoon. God works and talks to us in different ways. Pero ang mahalaga, do we recognize Him? Malalaman mo bang sa Diyos galing? Alam po ninyo, paano po yan? Patalasan po kasi yan ng spiritual na pandama. Paano mapapatalas ang spiritual discernment? Paano mo malalaman? Paano tayo magiging matalas dyan sa boses at tinig ng Panginoon? Wala pong ibang paraan kundi spending time lang sa Kanya. If you don't spend time with the Lord, paano mo siya makikilala ng lubusan? The more we spend time with God in prayer, reading our Bibles, the more we spend time sa Panginoon, mas makikilala natin siya. Ako po, ang panalangin ko, dumating ako sa punto ng pagkakilala ko sa Panginoon, ultimo tibok ng puso ng Diyos, alam natin. Mayroon po kasing proseso yan, level of intimacy. Intimacy with God is the key. Makanano may nga balo, pakisabihan may baldoldo. Makanano may nga recognize ang boses ng Lord, mag-spend time ka ba kaya? Because the more we spend time with the Lord, the more we devote our time, our life with the Lord, mas nakikilala natin siya. At sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, hindi mo mapagkakamalian yan. Kapag kakilala mo ang Panginoon at kilala mo ang tinig niya, alam mong siyang nagsasalita. Naranasan na po ba ninyong dumadaan ka at naglalakad ka, makita ka, tapos at imbala mo, not audibly, but impression on you na you need to help? Tulungan siya? Palagay po ba ninyo si Satanas yun na nagsasabi sa iyo? Mga kapatid, common sense po, nasabihan Satan sumahop ka. To help, character ng Lord to, character ng Satan. But there will be a battle sometimes. You know that it's from the Lord. Sometimes you will think na, yako mo atayin niya mo. Pero mga kapatid, sa ating sarili, wala namang mabuti sa ating sarili lang. May kabutihan sa atin dahil ang Diyos ay nasa sa atin. Hindi kaya ang Diyos ang nagsasabi sa iyo niyan. Sometimes we need to pause for a while and kadalasan nangungusap ng Panginoon. Hindi lang natin nare-recognize. Kapag po ba may mainit na sitwasyon sa pamilya, yung nagsasabi sa iyo na magpakumbaba ka, palagay po ba ninyo, sarili lang ninyo yon? Ako po, naniniwala ako, it is the Holy Spirit in you. Nag-guiding you. Di po ba ganun ang panalangin natin? We are praying that God will guide us. And sometimes, magsasabi ng Panginoon, sometimes they call it conscience. But we, as Christians, we call it conviction. Because God speaks through our conviction. Kapag ka may temptation, yung part mo na nagsasabing, wag mong gawin yan, palagay mo ba, ikaw lang yon? Hindi po ba, baka ang Diyos yun na nagsasabi sa iyong, wag mong gawin yan. May free will tayo, tama, but the Lord speaks. And if we are attentive at ang ating pong tengang spiritual ay matalas dyan, sigurado pong
mananatili tayo sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. So knowing God's voice, knowing our shepherd's voice is very, very important. Alam po ninyo, may isang nabasa ako dati about the lives of shepherds doon po sa Middle East. Ang sabi po nila sa Middle East daw po, it is common na kapag itina-travel nila ang kanilang mga tupa, and I'm talking about hundreds of sheep. Sometimes pa isang pastel lang, tapos 100 sheep. Mayroon pong parable ng Panginoong Jesus tungkol dyan. Isang shepherd lang, pero 100 sheep. Di po ba nawala ang isa, hinanap pa niya ang isa. So it's common na ang isang shepherd lang, pero ang binabantayan niya at inaalagaan ay napakaraming sheep. Pero it's common daw po in the Middle East, sa mga shepherds, also in Israel, na kadalasan po nagkikita-kita ang mga shepherds sa well o kung saan pinapainom yung mga tupa. At can you imagine kapag nagkita ang 3 na shepherd? Sabihin na lang po natin may tigi 100 sheep sila. Mga kapatid, walang pangalan ng mga sheep. Wala silang tag. Ako po balog, ako recognize so purang itsura da sheep. Po ba pag ginamit kang sheep, para wala mo. Maliban na lang kapag ibang kulay. Pero yung mukha. Kasi we are not a shepherd. That's why we don't recognize them. Pero ang shepherd, nare-recognize daw nila. Pero ang mga sheep, nare-recognize din nila yung voice ng kanilang shepherd. I have read a story about it. Matagal na po. Ng mga pastol daw po, sometimes nagkakaroon ng chance and opportunity na mag-meet sila sa isang certain place at yung mga tupa, nag-meet din, siyempre. At magkakahalo-halo ang mga tupa. Ngayon, kapag time na umalis ang isang shepherd at time na para mag-travel ulit, ang gagawin daw po ng shepherd ay tatawagin lang niya ang kanyang mga tupa. Sometimes, the shepherd will make a sound, a whistle. Ito po yung gagawan da kanu. Pero he will call his sheep at lalabas mula sa kapulungan ng mga tupa na sama-sama ang mga tupa noong tumawag. Kasi po hindi daw susunod yung ibang tupa kung hindi nila nare-recognize ang boses ng kanilang shepherd. Ang lalabas ay yung mga nakarecognize lang ng boses. Kasi po ang tupa, kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Habang pinag-aaralan ko po ito, I remember one scenario nung bata ako. Nung bata po ako, simple lang buhay namin. Hindi naman namin tinatago yan. Actually, proud po ako. Kasi po, sa pinanggalingan namin, sa storya namin, wala akong tinatago. Wala akong kinahihiya. Kasi po, alam ko po, naunawaan ko ng lahat ng bagay na nangyayari ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Nung bata po ako, ang tatay ko po, ang trabaho niya, pedicab driver. Alam po ninyo yung padjak. So, talaga pong medyo hirap kami. Hindi pala medyo, hirap talaga kami. May mga pagkakataon na talaga pong hirap na pangkain lang talagang hirap. Kaya po, I learned to appreciate yung pong simplicity of life. Pero dahil simple lang, pero hindi po nagkulang aking mga magulang. Na-appreciate ko sila. Nalala ko lang po yung isang senaryo na, usually po kasi ang tatay ko, pedicab driver, nanakayaman po pasyal ka rin masasanting lugar. Hindi nila kami nadadala sa Angeles, pag Jollibee kami, o kaya yung mga nararanasan ng iba. Pero hindi nagkulang aking mga magulang. Ang tatay ko po, ang gagawin niya, kapag kauwi na siya, minsan, ipapasyal niya kami doon sa oval lang tawag namin doon eh. May park po kasi sa lugar namin, sa Tocqueville, na oval, parang plaza, na po yun, open space na malaki. Tapos dahil po hindi naman uso noon ng internet at hindi naman uso mga cellphones, laro lang talaga yung ng bata, kami. Gagawin po ng tatay ko, dadalhin niya kami doon sa oval. Pagdating po namin sa oval, dahil pare-pareho lang naman ng mga bata, wala naman silang pinagkakabalahan, bukod sa laro,
makikita ko yung mga friends ko nandun. Kaya masayang-masaya po ako, nag-enjoy ako pag dinadala. Panapasyal, yun ang pasyal namin. So kapag ka po dinala po niya kami sa oval, halimbawa ako, ang tatay ko dinala ko sa oval, ang gagawin po niya, sige anak, mamyalong ka pa. Pero kaya mo ha, 30 minutes, pwede magluwat. Usually po makaya nasasabihan. So ako naman po, maglalaro. Hahanap ng mga kalaro. Napakaraming mga bata sa panahon na yon. Doon po sa open space na yan. Dahil yun nga lang po pinagkakabalahan namin noon. So habang naglalaro po kami, pag dumating na po ang oras, tatawagin ako ng papa ko. Sasabihin niya, Sam, tara na. Yun po. Sa dami ng mga bata doon, maaaring hindi lang ako ang Sam doon. Dakal Sam ka rin sigurado. Pero ako mong lumwal. Magmula po doon sa oval na yon. At ako lang ang lalapit. Bakit? Kahit po, halimbawa po, may tumawag na Sam, tara na, Hindi ako lalapit kung hindi boses ng tatay ko. Because ako bilang anak, I recognize the voice of my father. Mga kapatid, anak tayo ng Diyos, di po ba? We pray. Panalangin po natin, if you don't know how, let's ask the Lord, Lord, I want to recognize your voice. I want to know kapag ka nagsasalita ka sa akin. At alam po ninyo, araw-araw nais magpag-communicate ng Diyos sa atin. Minsan po, ini-ignore lang natin. O maaaring minsan, marami, sobrang busy ng iba to listen sa boses po ng Panginoon. In-establish ko lang po yung importance of recognizing the voice of our shepherd, the voice of our Father. No po? Ang mga tupa po, they follow not because they understood the words. They follow because they recognize the voice. Gusto ko magsingin sa inyo yun. Ang mga tupa po, sumusunod sila, hindi po dahil naiintindihan nila yung mga salita. Sumusunod sila dahil sa recognition ng boses. Mga kapatid, kapag nagsalita ang Panginoon sa atin, at sigurado magsasalita siya kung hihingin natin sa Panginoon. Kung mananalangin tayo, siguradong mangungusap ang Panginoon sa atin. May mga pagkakataon na mangungusap siya, hindi mo maintindihan. There will be times that the Lord will say something that you will not understand. Pero mga kapatid, we follow not because we understand. We follow because we know na sinabi yun ng Panginoon. Di po ba ganun? Parang katulad po namin, mga anak, maraming pagkakataon pag may sinabi ang aking mga magulang, hindi naman lahat ng inuutos nila naiintindihan ko eh. Kaya marami pong mga anak, makipatela pa karang pengari eh. Kasi dahintin dyan eh. Like for example, pag nagpapaalam ako, lalabas lang ako. Mga kaibigan ko, makitirakan lang rin. Ba't ako pwede. Sabi ng father ko pwede. Hindi ko naintindihan yun. I don't understand. Sa panahon na yun, ang naintindihan ko, killjoy line, misunderstanding. Pero I will still follow. Not because I understand, pero I will still follow even if I don't understand. Di po ba ganun ang obedience? We follow even if we don't understand because we know our shepherd. Kilala kasi natin. Ako po mag-follow ko pa rin kahit di ko naiintindihan yung utos. Kasi po, kilala ko ng aking mga magulang. Kilala ko sila na wala silang nanaising masama para sa akin. I trust them. I don't understand, but I still follow. Because I know them, I trust them. Tayo po sa Diyos, dapat po ganun tayo. Sometimes you don't understand. Bakit ito dapat gawin? Bakit hindi ko pwedeng gawin yung ginagawa ng iba? We don't understand. Pero, mga kapatid, it's time to trust the Lord. If we know God, we know He is good, we can trust Him. Kilala natin ang Diyos, alam mo naman siya'y mabuti, pagkatiwalaan natin, kahit hindi natin naiintindihan. Kasi alam naman po natin, walang ipapahintulot ang Diyos sa atin na ikasisira at ikasasama ng mga anak ng Diyos na po. Ayan, pangalawa po, yung pong I know them. Ito naman po, on the part of the shepherd, kilala daw niya tayo. Bukod sa kanina pong sinasabi nating pagmamay-ari niya tayo, kilala niya tayo. Alam naman po ninyo, kahit tayo mga tao, alam naman natin kung
ano yung sa atin at alam na alam natin yan. Ano po, kahit pa po misamo iya pa yan, nung sapatos kaya, nandiyan kalupaning kaya, kabalo king kako. Ano, kaya po, I know eh. So, sabi po ng Bible, kilala daw niya tayo. Alam niya ang lahat ng tungkol sa atin. Paano hindi tayo makikilala ng Diyos eh, siyang gumawa sa atin? Actually po, God knows who you are more than you know yourself. Higit pa sa pagkakilala mo sa iyong sarili, mas kilala ka ng Diyos. Hindi po ba kayo, ito po, ano ko lang, no, na isip-isip ko lang. Marami mga bagay na hinihingi natin, akala natin yun ang tama at mabuti para sa atin. Kasi iniisip natin, kilala ko ang sarili ko eh, masasaya ko dito, masasaya ko. Pero mga kapatid, mas kilala ka ng Diyos. And sometimes, ito po sasabihin, tamo, anyawaran tamo, yun o bibye, kasi kilala na kaninggin mo. At ako po, sa akin, para sa akin po, encouragement sa akin yan that God knows me. Yung Greek word po pala sa know is tinignan ko po yan. Yung word na know, nung naisulat po yan, yung Greek meaning niya, it's not just about information, knowing the information. It's about deep relational knowledge. Yun ang kahulugan po noong know na term. No po. Ang mga shepherd daw po, hindi lang nila tinitignan ang kawan nila as one unit. They know every individual sheep, one by one. Characteristic po yan ng shepherd. Alam niya kung sino. Alam po niya, kilala tayo ng Diyos. Alam po ninyo, sometimes you wonder if God really sees us. Sometimes sa tempong may mga pagkakataon na nag-iisip tayo, kilala ba talaga ako ni Lord? Milyon-milyon ng mga tao, napapansin pa ba ako ng Diyos? Alam po ninyo, hindi lang pala milyon, no? Bilyon-bilyon ng tao sa daigdig. Pero yung kilala ka niya, among all of those of people sa buong mundo. At He cares for you. He still provides for your need. Napakarami ng tao. Pero kilala ka niya. Ewan ko po, para sa akin po, malaking bagay yun. Na alam ko pong kilala ko ng Panginoon. Sometimes we feel lost in the crowd. Minsan po naisip natin, napapansin pa ba ako ng Diyos? Baka naman nakalimutan na ako ng Diyos. Mga kapatid, kilala tayo ng Panginoon. Hinding-hindi makakalimot ang Diyos. Kung nararamdaman po ninyo, maybe you are in a circumstance or you are going through something na naisip po ninyo, parang nakalimutan na ako ng Panginoon. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, kilala ka niya. Alam ka niya. Hindi tayo kakalimutan ng Panginoon. Hindi siya katulad ng tao na makakalimutin. Pag sinabi niyang He knows us, He knows everything. He knows what you are going through. He knows your scars. He knows your burdens. He knows you. Balabaligtad mo yung sarili mo, balo na nga din Ginoo. Gana. And it doesn't surprise God at all. Sa lahat ng mga bagay na meron tayo sa ating buhay, alam ng Panginoon yan. Pero napakasarap lang pong malaman na kilala tayo ng Panginoon. He knows our weaknesses, our imperfections. He knows us. Inside and out, kilala niya tayo. Pero kahit kilala niya tayo, namatay pa rin siya para sa'yo. Ako po, malaking bagay yun. Kasi po, naiisip ko, kung makikilala siguro talaga ninyo yung lahat ng tungkol sa akin, yung past ko at lahat ng bagay, marami pong mga tao, i-judge ako at iiwan ako. Hindi po ba ganun? Pero ang Panginoon, kilala niya ako. Alam niya lahat ng kapalpakan ko, lahat ng bagay, mga sekreto, lahat ng kahinaan. I'm not that perfect. No one is perfect. Pero pinili pa rin niyang ibigin ako, mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Hindi po ba malaking bagay yun?
Kasi po kung makikilala ninyo ako, walang mamamatay para sa akin. Baka sabihin pa ng ibang tao, karapat dapat lang yan. Pero ang Panginoon, kahit pakilala niya ako at alam niya lahat ng tungkol sa akin, hindi pa rin po yun naging dahilan para iwanan ako, talikuran ako ng Diyos. Kilala ka ng Diyos, alam niyang lahat ng tungkol sa iyo. Kahit alam niyang lahat ng tungkol sa iyo, hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Tao lang minsan ang tumatalikod sa Kanya, pero ang Diyos hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig para sa atin. He knows our weaknesses, but still, iniibig pa rin po niya tayo. I remember Psalms 103 verse 14. Sabi ng Bible, He knows our frame. He remembers that we are dust. Alam po ng Panginoon na galing tayo sa alabok, that we are not perfect. He knows our frame. It talks about, sabi nga po ng Bible in Psalms 103, sa sinapupunan pa lang ng ating ina, kilala ka na ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi po nasya-shock ang Panginoon at nasu-surprise because of your struggles. Tandaan po natin, kilala na ka na ng Panginoon at alam niya ang lahat ng tungkol sa atin. He knows your story. He knows you by name. Kilala ka niya sa pangalan. Sabi po ng Isaiah 43 verse 1, I have called you by name. You are mine. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Isaiah 43 verse 1, tinawag tayo sa ating pangalan, tayo'y sa Kanya. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. Gusto ko lang po sabihin, you are not forgotten. In fact, if we will just listen, God is calling you. And if God will call us, He will call us by our name. And then last point po, I will conclude. Ano po magiging, natin ngayon, respond natin? Bilang mga tupa ng Panginoon na nakare-recognize ng Kanyang tinig at sinasabi kapag tupa tayo ng Panginoon, tayo sa Kanya at kilala niya tayo. Ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan nating sumunod. Ano po ang halaga na marinig mo ang Diyos at malaman mo ang Kanyang tinig pero di ka naman susunod? Di po ba? Ano po bang halaga nun? Siyempre po, we are not just asking and praying na to hear His voice and to recognize His voice, basta just for recognition lang. We are praying na we can recognize His voice at marinig natin para tayo makasunod. Obedience is a big thing sa Panginoon. Pag binasa po ninyo ang Biblia, ang pagsunod, napakalaking bagay sa Diyos, mga kapatid. In fact, there are verses that will tell us na obedience is better than any sacrifices that you can give. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng binibigay natin sa Diyos, lahat ng efforts po natin para sa Kanya, alam po ninyo, sabi ng Bible, wala pong kabuluhan yan kundi tayo sumusunod. Mas matimbang ang pagsunod kaysa sa kahit anumang handog. Palagay po ba ninyo, kailangan ng Diyos ang mga handog natin? Magsusurvive ang Diyos kahit wala yan. Ang Diyos ay magiging Diyos at mananatiling Diyos kahit wala yung mga handog natin. Unang-unang manginhahandog natin, sa Kanya naman talaga yan. Kahit pa po sabihin mo, inahandog ko buhay ko. Kahit po buhay natin galing sa Kanya. Ano bang maibibigay natin sa Diyos, mga kapatid? Kaya sinasabi ng Biblia na obedience is better than sacrifice. Ang pinakamabisa at magandang handog na kalulugdan ng Diyos ay ang ating pagsunod sa Kanya. Pansinan niyo po, karempengari, pag maragul daw po rin anak usually, ang kanila pong bukang bibig ay, bukod po doon sa mga achievements natin, no? Ay yung masunurin yan. Yun po yung description. Okay naman po ako sa matalino yan. O kaya naman, magaling yan. Pero para sa akin bilang anak, para sabihin ng aking magulang na masunurin yan, parang mas malaking bagay para sa akin yon. Ang Panginoon,
Yun ang gusto kong marinig. Sa akin pong Ama, ewan ko po kayo, sa Ama natin sa langit. Yung sabihin ng Panginoon, pag dinescribe niya ako, ayoko yung sabihin niyang magaling yan. Dakal magaling eh. Biyasa eh yan. Wala akong pakialam po kareta. Yung buri kong damdaman, ang gusto kong marinig mula sa bibig ng Diyos, yung sabihin niyang, ang anak kong ito, masunurin ito. Kaya kasi po ako bilang magulang, sa aking anak ko lapang po, malatila parang anak ko. Okay, sa akin magaling siya, mahusay siya. Pero mas mabigat sa akin yung masunurin siya. Mas importante sa akin yun. Sa Panginoon, ganun din po. Mas importante yung pagiging masunurin natin. Hindi naman po sasabihin ng Panginoon, nagbibigay yun ng 1 million. Hindi po niya sasabihin yun. Yung pagiging masunurin natin, walang kwenta ang lahat kung hindi po tayo marunong sumunod. Following God. Yan po, tunay na tagapakinig ng Diyos o ang tunay na pastol ang tunay na tupa ng Diyos ay marunong sumunod. Yun po yung nais kong iwanan sa inyo in conclusion. Siyempre po, hihingi tayo ng grace kay Lord. No? Lord, gusto ko pong marinig ka. Mangusap ka sa akin. Baka po magsalita ang Panginoon sa atin na sabihin niya, kung mangungusap ba ako, susunod ka ba? Yan po yung question. Alam po ninyo yung mga tupa. I remember Psalms 23. Familiar po kayo doon? Sabi ng Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. After some verses, may nakasulat po doon, I think it is in verse 4 if I'm not mistaken, verse 4 or verse 5, na nakasulat na, even though I walk through the valleys of shadows of death, I will fear no evil. Na-recognize po ninyo yan. Di po ba tupa? Hindi naman lalakad ang tupa sa isang lugar na hindi nilid ng shepherd. Totoo po yan. There is the truth na sa ating pagsunod sa Panginoon, sometimes mag-a-ask ka, bakit mabato to, Lord? Kala ko ba pag sumunod ako sa iyo, puro petals lang ng bulaklak ang dadaanan ko, iba gano'n. Mga kapatid, I think po aware na tayo na nang tinanggap natin sa ang Panginoon sa ating puso bilang sariling tagapagligtas, aware naman po tayong hindi tayo lalakad sa gintong daanan sa heaven yon. No po? Darating din tayo doon sa langit. Pero yung paglakad po natin sa pagsunod sa Panginoon, sometimes He will ask us to walk on stony, path. Sometimes, mapapansin mo, parang, Lord, talaga bang dyan? Parang wala naman natang daanan dyan. Isipan nyo po, ang Israelita, sabi na, you move forward, daga engking harap do. Do you remember that story? The Lord is saying na, you move forward, dagat yung sa harap eh. There will be times na talagang you will question, kaya ba natin yan? And sometimes naman, baka naman po, the Lord will lead us in following Jesus. There will be times na He will ask us to walk on water. Katulad po ni Pedro. Ano ba po ang Panginoon? Following po kasi is this, you are here, nasa front yung fina-follow mo. O, following Jesus is like that. Pag Jesus po, linidda ka, lumakad sa paabante, anong gagawin natin as follower? Lalakad tayo paabante. Pag kumaliwa siya, kakaliwa tayo. Pag kumanan siya, kakanan tayo. That's following. Pag huminto siya, hihinto tayo. We call that following. O, bal po, halimbawa, umabante ang Panginoon, anong gagawin po natin as followers? Aabante tayo. Pero ibang usapan na po, kapag lumakad ng Panginoon sa tubig, lalakad pa rin ba tayo? We will have the courage to step. Ayan. Pero mga kapatid, dadaan tayo sa maraming pagsubok ng buhay. Nasusubok sa ating pagsunod. I remember many characters in the Bible na dumaan sa ganyan. I remember Shadrach, Meshach, and Abednego sa kanilang pagsunod. Kailangan po nilang lumakad doon sa pagkakataong susunugin na sila. But they still follow. Nasunog ba sila? Hindi. Because if we will follow, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Ang trabaho ng tao is to follow. Live all the consequences sa Panginoon. Our duty is to follow. Ngayon, kung anong magiging outcome niyan,
ang Panginoon ng bahala. I call that trust because obedience requires trust. Kasi ang isang taong ayaw sumunod, baka hindi mo pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Para makasunod tayo, it will require trust. And sometimes the Lord will ask us to do something that you don't understand, but if you will trust the Lord, makaka-obey ka ng maayos. I remember also Peter, unang makilala nilang Panginoon, sabi ni Jesus, hulog mo yung lambat mo. Buong gabi na silang nangingisda, wala silang makuha, puyat na sila. Kalilinis pa lang ng lambat. Tapos ilalaglag na naman nila. And remember, they are fishermen, Jesus is a carpenter. They know Him. Of course po, kilala nilang tubig by anong po yung tawag doon? Yung common sense. Pero alam po niyo yung sabi ni Pedro noon? Sabi niya, nagdahilan naman siya eh. Buong gabi na po kami nangingisda, wala pa rin kaming huli. Pero dahil po sinabi ninyo, ihuhulog namin. Because you said it, you say it. Because it is you ang nagsabi, ilalaglag namin ang lambat. At ang nangyari po, labag sa common sense nila yun eh. Pero nag-obey sila because they trust the voice of the Lord. Ang nangyari po, nakahuli sila. Alam po ninyo, may mga pending breakthrough sa buhay natin, ang kailangan lang sumunod. Magkaroon tayo ng tapang na sumunod, makikita po natin maraming mga pintong magsisibukas. Sometimes ang pumipigil lang po sa atin sa journey natin, papunta doon sa magandang plano ng Panginoon, is obedience. Kaya I pray po na mangusap sa atin ng Panginoon. Baka there are pending things that the Lord is saying, is telling you to do, pero pending pa rin hanggang ngayon. Mauudlot ang maraming pagpapala if we will not obey. No po. Kasi po, obedience is the key. But obedience on time, yung po walang tatalo doon. Because sometimes we obey, pero nang minsan delayed. Sabi nga po nila, delayed obedience is disobedience. If we obey, we must obey now. Kasi po lagi ko sinasabi sa mga young people, pag ngayon sinabi ni Lord, ngayon mo gawin. Kasi kapag gusto niya, bukas mo gawin yan, sasabihin ng Diyos, literal na bukas mo gagawin, o bukas na sasabihin. Pero uling sinabi na ngayon, halimbawa, the Lord impressed to your heart, you help. Nakamimisip. You help. Kasi kung bukas mo gagawin yon, delayed obedience na yun. Sabi po ng Diyos sa'yo, deep in your heart, you know na, sabi ng Diyos, idara mo, pag-pray mo na. Sometimes po, mayroong sa puso mong ganun eh. You share Jesus. Naranasan na po ninyo yung mga kapatid. I think that's normal for us na mangungusap ang Panginoon sa atin. Hamo ka chat, kaya sagli pastor, pwede pastor, punta lang pag-pray niya ka. Alam po niyo, sa mga ganong klaseng pagkakataon, you must obey. Pabayaan mo na yung iniisip mo, baka mga kakakuya, balo makananog yung sabihan, etc. Alam po ninyo, pabayaan mo na yung lahat ng yon. Basta you know na ang Panginoon yon, ngayon niya sinabi, you do it right away. Naintindihan po ba ninyo, mga kapatid? Panalangin ko po, makuha natin ito. Buksan natin ang ating mga spiritual na pandinig sa tinig ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagtuturo ninyo sa amin, sa pamagitan ninyo mga salita. Maraming salamat sa katotohanang ikaw ang aming pastol, Panginoon. Tunay nga na hindi kami magkukulang dahil ikaw lang sapat na. Basta kasama ka namin as our shepherd, Lord, panatag po kami. Maraming salamat in spite of our imperfections, in spite of knowing yung pong buong buhay namin, mga weaknesses namin and all. Pero pinili mong ibigin kami. Pinili mong ialay pa rin ang iyong buhay para sa amin. Kahit pa hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Maraming salamat at inaangkin mo na kami sa inyo. That we are yours. Yan ang sabi po niya, Panginoon. Maraming salamat po. Because we are secure in you, Lord.
Sa amin pong sa pag-aaralan, nalaman namin ang kahalagahan ng kaalaman ng iyong tinig, Panginoon. The importance of recognizing your voice, Lord. Marami po kami mga pinagdadaanan ngayon, pagdadaanan pa, na talagang kailangan po namin ng direction from you, Lord. I ask and pray, Lord. Kami na naririto, we are your sheep, Lord. Kami mga tupa po ninyo. Help us, Lord. Open our spiritual ears. Open our spiritual discernment. Upang sa gayon, ma-recognize namin ang iyong tinig. Mas maging malakas ang tinig mo kaysa sa ibang tinig na naririnig namin dito sa mundo. Maraming boses po, Panginoon, ang pwede naming marinig. Pero tulungan mo kaming sumunod sa tinig po ninyo, Panginoon. To recognize your voice among all other voices. Help us, Lord. Give us spiritual discernment. Maaring marami po dito na nasa sitwasyon na kailangan mag-decide o may kailangan gawin. I ask, Lord, guide each and every one. Help us, Lord. Tulungan po ninyo kaming marinig namin ang iyong tinig. Maraming salamat dahil po nalaman din namin that we are not forgotten. You know us, Lord. Yung mga pangangailangan namin, kahit di namin sabihin, alam po ninyo, Panginoon. Kilala ninyo ang bawat isa sa amin. And you care for us, Lord. Naalala din namin ang sinasabi ng iyong salita na iiwan mo ang 99 para hanapin lang ang isa. That's who you are as our shepherd, Lord. Ganun ka po, Panginoon, umibig sa amin. That's how you care. Kaya sa mga naririto po na minsan nararamdaman siguro na parang nakakalimutan mo kami, panalangin ko na makatagpo ng encouragement ang bawat isa sa amin sa salita po ninyo, Panginoon. Makita po namin kung gaano kakabuti bilang aming pastol. At masabi din po namin ang mga katagang katulad ng sinabi ni David na ikaw ang aming pastol, hindi kami magkukulang. Salamat po, Panginoon. Continue to speak sa bawat isa po sa amin. Patuloy namin binubuksan ang aming puso at ang aming isipan. Mangusap ka, Panginoon. At sa aming pong pagdako sa aming paggawa ng banal na hapunan, pag-alala namin sa iyo, dalangin namin, linisin mo ang aming puso, aming isipan. Magawa po namin ang communion na ito sa kapamaraan ng karapat-dapat sa inyo pong banal na harapan. Bilang kapahayagan ng aming pasasalamat at ng aming pagpupuri sa iyo. Thank you, Jesus. Inaalala ka po namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.